Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mga aktibong sundalo at pulis exempted sa drug at psychological test para sa gun permits. Lalaki patay sa pamamaril ng riding in tandem sa Rojas City. Bangka at isang unidentified vessel sa Masbate, nagkabanggaan. Sakay na mangingisda nawawala. Pagbubukas ng 1,000 Kadiwa stores nilalayon ng Department of Agriculture. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Exempted ang mga aktibong pulis at sundalo sa drug tests, gayon din sa psychological at psychiatric exams bilang requirement sa gun licenses ayon sa Philippine National Police o PNP. Sa PNP Civil Security Group o CSG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Goltiano, nag-issue na si PNP Chief General Romel Barbil ng memorandum tungkol dito. Sa nasabing memo, pinunto ni Marbil na ang mga aktibong military at police personnel ay sinanay na bilang responsableng firearm holders. Sapat na umano ang drug test at psychological at psychiatric evaluations na isinasagawa sa kanilang serbisyo bilang requirement sa gun permits. Dahil dito, ayon kay Marbil, IDs lang ang kinakailangang isumite ng active PNP at AFP members. Base sa huling record, ang PNP ay mayroong 11,000 expired licenses to own and possess firearms, habang ang AFP naman ay may 14,000. Para sa firearms registration, mayroong 25,000 ng PNP, habang 29,000 naman sa AFP. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos pababarili ng riding in tandem sa barangay Punta Tabuk, Rojas City, pasado alas 12 ng tanghali ngayong araw. Kinilala ang biktima na si Kashmer Bacaro, 32 anyos na pansamantalang naninirahan sa nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nasa loob ng bahay ang biktima nang kumatok ang dalawang suspect na sakay ng motorsiklo. Pagkabukas ng pinto, dumiretso sa loob ang mga suspect at biglang binaril ang biktima. Samantala, narecover ang isang pakete ng hinihinalang shabu malapit sa lugar kung saan nakahandusay ang dugo ang katawan ng biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya hinggil sa insidente. Isang mangingisda ang naiulat na nawawala matapos banggain ang kanyang sinasakyang bangka ng isang unidentified vessel sa katubigan ng Burias Island sa Masbate. Lumabas sa investigasyon na natutulog umano ang dalawang magkapatid na mangingisda, may edad na 37 at 23 anyos, bandang alas 2 ng madaling araw, nang bumangga ang isang unidentified vessel sa kanilang bangka. Alas 11 na ng umaga nang na-rescue ang nakatatandang mangingisda ng isang pribadong vessel. Gayunpaman, nananatiling nawawala ang 23 gulang na mangingisda. Nilalayo ng Department of Agriculture o DA na magbukas ng 1,000 permanent Kadiwa stores sa buong bansa sa susunod na 4 na taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kasalukuyan nilang inaayos ang logistics flow ng goods para sa planong expansion. Dagdag ng kalihim, kanila ring tinitingnan ang franchising at pwede ring magbukas ng Kadiwa stores ang private sector operators o cooperatives kung susunod sila sa mga alituntunin ng DA. Sa kasalukuyan, mayroong 230 Kadiwa sites sa bansa, 17 rito ay mayroong regular operation. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.